Una, sana mas marami pang mahuli at mapanagot. Pero isipin na lang din natin, 6 months ago, ni hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa mga DPWH projects. 6 months ago, akala Ayan naman yan po yung hiling ni Vico Soto na sana po ay marami pang mapanagot, marami pang makulong, di ba? Marami pang mabisto yung masangkot sa flood control. Sana po, no? At yun lang, suportado naman po natin yung sinasabi po ni Vico Soto dito, 'di ba? Susuportahan po natin 'yan, 'di ba? Kasi maganda naman po yung hangarin, 'di ba? Okay, so yan sa hindi pa nakakapag-like, share, subscribe, ayan, kalimbangin nyo na po yan. Tuloy natin. DPWH projects. 6 months ago, akala ng mga diskaya at na marami pang iba na wala na makakagalaw sa kanila, impunity. Kahit papano, nasa Diba? tama. Akala nila, no? Akala nila, untouchable na sila. Akala nila, sila na yung nasa tuktok. Diba? Akala lang nila yun. Pero, tingnan mo itong si Diskaya, kahit na inahatid na niya, inahatid na siya sa kanyang kulungan, okay, nasa van yata yun, nagsalita pa ng yung kanyang pananalita, British accent pa, no? Makukulong ka na nga lang, mag-British accent ka pa. Ang kapal na mukha. Ang gagaling ng mga to pa-British pa, tapos yung accent nila, no? O para hindi mapagkamalang magnanakaw, hindi putang. Diba? Hindi puta ng mga yan. O, sinong nakakita nun? Na parang siya pa yung matapang dun Diba? Kala mo kung sino pa yung magnanakaw, siya pa yung makapal yung muka. Diba? Makapal po yung muka ni Sara Diskaya. Diba? Hindi na po nahiya. Hindi man lang magpahambol, kapal-kapal talaga. Sarap sampalin ng ng batok no? Ang sarap tanggalin sampalin ng taba sa batok. Ay, nako. Tuloy natin. Ang momentum. Dalawa, huwag sana nating kagatin ang propaganda ng mag-asawang diskaya na sila ay small fish o Tama. biktima lamang. So, sinasabi naman po talaga nila na sila ay biktima lamang, di ba? Pero teka lang, paano kayo naging biktima o paano kayo naging small fish? Di ba? Milyon-milyon yung nananakaw nyo sa gobyerno. Simula nung panahon ni Digong, 2016, di ba? Ang laki ninyong corrupt. Napaka-corrupt ninyo. So, hindi po kami maniniwala na kayo ay small fish lamang. Di ba? Pero kami po ay maniniwala na kayo talaga yung isa sa pinakamalaking magnanakaw dito sa Pilipinas. Okay, shoutout kay Tiffany Ba't walang jacket si Tiffany? May jacket ka na po. Tuloy natin. Di ba yung mga sasakyan pa nga lang, milyon-milyon na yun May 40 milyon, di ba? Grabe. Sarap talaga yakapin ng mahigpit sa liig, no? Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila. Magkano? Billion pesos ang pumasok sa mga bank account ay small fish o biktima lamang. Eto, pakinggan nyo magkano yung pumasok sa bank account sa mga basurang tao? Pakinggan nyo. Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila. Ayan 180 billion. Billion po, hindi million to. Hindi po basta-basta ang pera to. Diba? Hi po, Susan. Rochella Horalbar, shout out po. Diba? Billion. Grabing pera to, no? Oo, baka yung pera na yun, hindi kasya dito sa kwarto na to. Kung saan ako ngayon nagla-live. Diba? Ang yayabang ng mga diputa. Kaya deserve nyo yan, na manirahan na kayo sa kulungan habang buhay. 4 sa 9 na kumpanya pa lang nila ang pinag-uusapan natin. Susuriin natin ng mabuti, hindi Siyam pa lang yun, 9 na kumpanya pa lang. Ay, lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. Hindi lang isang administrasyon ang dinaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapamiting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento, SOP. Pangatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. ayan, paano daw yung mga anak niya?
kung ikaw talaga concerned ka sa anak mo, Sara Diskaya, pwede mo namang magsama-sama na lang kayo sa kulungan. Pwede mo namang isama eh. Diba? Paano yung anak mo? Yung sagot ni Ballpoint man, pamimiluso ko lang yun. Pero, eto yung totoong advice ko sa'yo, Sara Diskaya. Pwedeng tag 1 milyon ang bawat mahihirap na Pilipino. O, diba? Eto pa. Sara Diskaya, paano na yung mga anak mo? Kung concerned ka talaga sa mga anak mo, dapat noon pa lang, iniisip mo na yan na hindi ako magnanakaw, hindi ko ibubulsa yung para sa flood control na yan. Kasi baka dumating ang araw, ako yung makulong, paano yung mga anak ko? Dapat noon pa lang, iniisip mo na yan, pukin ang ina. Diba? Dapat noon pa lang nag-isip ka. Sarap kasi magnakaw eh. Diba? Ayan, ang sarap kasi magnakaw. Kaya, wag mong gagamitin yung mga anak mo para kaawaan ka. Wag mong gagamitin. Maawa ka sa sarili mo. Maawa ka. Pagbayaran mo na lang yung kasalanan mo habang buhay. Sakit nun. Sakit nun habang buhay. Mabubulok sa kulungan. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Oo nga, no? Saint, ginawang santo. Bakit ganun yung mga pangalan, Saint? Para kunyari, di magnanakaw, ganun. Saint. Walang hiya ka, Diskaya. Basura ka talaga. Si Matthew Carl, binili ang St. Shoutout kay Levi Soriano, Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million noong 18 years old. Hindi bababa sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Sana all talaga, no? Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property bang usapan pa yan? Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. Yun! Diba? Tinuruan yung magnakaw yung mga anak ninyo. Kaya dapat po, itong mga anak niya, kasali po ito sa mabulok sa kulungan. Magnanakaw eh! Diba? Tinulungan. Kung talagang concerned ka sa mga anak mo, dapat hindi mo tinuruang magnakaw yan. Diba? Ngayon, paiyak-iyak ka pa. Dapat nga sa'yo, patayin ka eh. Dapat sa'yo, bitayin ka. Ipiring ka, diba? Bariling ka. Katulad ng ginawa ni Marcos Sr. noon sa ano ba yun? Malaking drug lord sa Pilipinas. Dapat ganun gawin sa'yo. Kaso wala na tayong ganun, di ba? Mabulo ka na lang muna sa kulungan, ha? Firing squad, di ba? Sana magsisi sila, at magsabi na ng buong katotohanan. Pero sa nakikita natin, parang wala talaga silang pagsisi. Wala talaga. Kasi sila pa yung maangas eh. Tatanungin ba naman tayo, happy? Putang ina mo. Putang ina mo. Ha? Happy talaga kami. May pa ano ka pa para kang para kang gaga. Happy? Happy ba daw tayo? Happy talaga, putang ina mo. Bobo ka. Nakakagigil eh. Patuloy pang nagsisinungaling. Paiba-iba ang kwento. Nung una, yumaman sa DPWH. Sa dulo, maliit ang kita sa DPWH. Minsan, lugi pa daw. Minsan, lugi pa daw. Pag ikaw ba may ghost projects, nalulugi ka? Ghost projects nga eh. Paano ka malulugi? Wala namang proyekto. Ghost nga eh. Diba? Tanginang yan. Kapal na mukha. Nung una, binanggit si Speaker Martin, pati si Zaldi. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam dun. Buti na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila, kaya halata tuloy sila ngayon. Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. 2 congressman na nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera. Cash,
kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan o dun sa ledger. Ilan na rin ang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail. Huwag Mananakot, grabe no, pero alam mo, may hangganan yung lahat at eto na, dito na nagsisimula yung problema mo sa buhay, o di ba? Kung tutulungan naman ng gobyerno yung mga dati nilang empleyado, sigurado po tayo diyan na kakanta at kakanta yung mga yun at ilalaglag itong mga diskaya na to. Ano bang magagawa ng mga diskaya na yan? Wala na eh. Gipit na sila. Yung iba, si Sarah nakakulong na. Ano daw? Gagawa sila ng mali, nagmamakaawa pa. Nakita natin to. Tuloy. tayong tumigil. Patuloy nating gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. We all have something to contribute. Let's all do our part. Ayun, tama. Dapat lang talaga mapanagot na 'tong mga ganyang klaseng tao, 'di ba? Tutukan po ng ating gobyerno yung kanilang yung kanilang kumbaga kapansanan sa utak. Tutukan ng ating gobyerno no yung itong mga tao na mahilig po magnakaw sa pera ng taong bayan. Okay? So ayan so hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin niyo na po 'yan. Mag-like na po kayo. Ayan para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. May ano po tayo dyan, may TikTok, may Facebook, kompleto naman po yan, di ba? So, libre po, wala pong bayad yan. Sino yung nakapag-like na dyan? Kaya, mga diskaya, matutulad kayo dun sa Pork Barrel Queen. Na si Napulis. Matutulad kayo dun. Doon kayo tatanda sa kulungan. Ayan next topic po tayo mga pre. Ayan sino ba yung isusunod natin? Ito yung nakakatawa. Itong isusunod natin ngayon.